Praise the Lord. We are in a new series po for the whole month of March. At nasimulan po ito, ay April na pala. April na pala ngayon, pasensya naman. At nasimulan ito ni P. Bell last week when we celebrated our Resurrection Sunday. And today we are going to continue with the series and I'm going to talk about the power of purpose. The power of purpose. Ang Tagalog ng purpose ay layunin o hangarin. Pero mula kagabi hanggang kanina, nag-uusap kami ni Pibel kung ano ang mas magandang Tagalog ng purpose. Ano? Kasi parang yung layunin at hangarin ay napakalalim. Pero ang purpose, it also talks about reason. Ano ang dahilan o ano ang panawagan. It can also be related to your calling. The very purpose of your life, why God has created you and why you are here on earth. Kaya ang tanong po, handa na ba kayo? Because today, we are going to explode that power or something inside your spirit. Hindi po ito explosion of fear, hindi po explosion of doubt, but the explosion and the power of purpose in your life. You know, last week, before we flew to Singapore 10 days ago, nag-flight po kami ng Tuesday. Friday was the funeral service for Delilah, if you will remember. At bago po ako mag-facilitate ng funeral service, I went home to review and I said, I'm going to take a nap. Pumunta po ako sa kwarto, ako po ay umidlip at maghahanda para sa funeral service ng gabi po na yon. And before I went to the room, sabi ko sa aking anak, tingnan niyo si Calix dahil baka walang kasama sa sala. And I was told na dahil nandun naman po yung aming mga kasama sa bahay, kaya iniwan din siya ni Mickey and she went into her room. But, something happened and nagkalituhan po yung aming mga kasama sa bahay. Yung isa, hindi alam na nasa CR yung isa. And so, to cut the long story short, nakalabas po ng bahay si Calix. At tumakbo po siya sa labas ng bahay at napansin niya yung aming kapitbahay na bukas ang gate dahil naiwan ng kapitbahay na nakatiwangwang yung buong gate dahil lumabas yung kanilang sasakyan, hindi nila naisara. And I saw in the CCTV footage, Calix stopped dun sa may gate. He saw the gate open. He went inside the house and he saw the swimming pool. He went up kasi elevated po yung pool. He tried his left foot first. Ginanya yung kanyang paa and then binalik. Pero nung nilagay niya yung kanyang kanan, he dropped to the pool. At alam niyo po kung saan siya lumubog dun sa 6 feet. And I saw in the footage, dahil pinakiusap ko dun sa may-ari ng bahay na makita yung CCTV footage, my heart was broken. He struggled in the water. Up and down, maybe about 5 times, he struggled. Kasi hindi siya marunong lumangoy. Plus, nandun siya sa pinakamalalim. At yung pagbagsak niya po sa tubig, yung struggle niya, papunta siya palayo. Palayo siya sa edge. No way he will survive that. No way he'll be able to survive. Wala po siyang makakapitan dahil nasa gitnang bahagi na po siya nung swimming pool. And so I stopped watching the video because my heart was just so heartbroken. I cannot imagine what he was going through that time. And I paused and I said, Lord, you have to show me nasaan ka dito sa swimming pool. You have to show me, Lord, where you are in the pool. And I have to watch the video again. And as I watched it again, oh my God, the God is so faithful. He showed me where he was. About 5th or 6th time na drop si Calix sa tubig, I saw a hand pulling him. At alam niyo yung parang bigla siyang inikot at nakaganon siya parang na-float siya. He could not do it on his own. Kung nakita niyo yung video on how he struggled, he could have died. But it's like there was a hand that pulled him at parang natihaya siya, pero he still went down. Pero parang nakahinga siya for a short while.
Pagbagsak niya ulit sa tubig, miraculously, it was as if somebody was pushing him towards the edge. Yung kanyang pagbagsak at paglubog ulit sa tubig, hindi na siya palayo. Makikita mong may tumutulak sa kanya papunta dun sa gilid ng pool. But what is more surprising is that when he reached the edge of the pool, we could not see from the CCTV anymore what happened there. No way can he find a way to go up the pool on his own. Kahit tayong mga matatanda, di ba, ang hirap akyatin yung pool. But the next frame I saw was that he was already up and he was walking at the edge of the pool and went down the pool. And I saw Jesus there and I saw his hand. And I said, Lord, you are good. I could have facilitated a funeral service of my own son if that happened. At nakita ko ang kamay ng Diyos. And while we were in Singapore, I was praying and I said, Lord, I just want to thank you. Miracle after miracle. Just remember, just last February, we prayed because he tested positive for cancer. From cancer to no cancer, from death to life, God is good. And while I was in Singapore, I said, Lord, thank you for how you have rescued my son over and over and over again. And God reminded me of his name. He said, what is your son's name? I said, my son's name is Calix. From the name Alex, my dad's name, that meant strength. Defender of man, and has the strength and beauty. But his name is also Manuel, from the name Emmanuel, which means God is with us. And so God reminded me, I am with your son. I am with you. I am with him. And he has a purpose. There's the power in his purpose. And so I want to share with you that there is purpose in your life and you can bargain to the Lord. If you have not reached the fullness of your purpose yet, sasabihin mo sa Panginoon, in the brink of death, in the face of death, you can tell him, Lord, you are not done with me yet. May purpose ang aking buhay. Amen. Bago ka pa isinilang, meron kang eternal purpose. Pero minsan, ang purpose, bago dumating ang purpose, nauuna ang prison. May purpose ang Diyos para sa'yo. Can you say an amen? Pero minsan parang nakakulong tayo, hindi ba? Nakakulong sa problema, nakakulong sa utang, nakakulong sa heartbreak, nakakulong sa trauma, nakakulong sa inyong trabaho, nakakulong sa buhay na hindi natin ine-expect. And here's the twist. Sometimes the power of your purpose is revealed right in the middle of your prison. Kung saan ka mismo nakakulong, doon mismo ipahahayag ng Diyos ang kapangyarihan ng layunin na inilagay niya at panawagan niya sa inyong buhay. Let me read in Ephesians chapter 3 verses 7 to 12. And I'll read in Tagalog. Ang sabi po dito sa talata, sinulat ni Pablo, sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang ipinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos, ang sabi ni Pablo. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito, na ipangaral sa mga hintilang magandang balita tungkol sa hindi masukat na kayamanan ni Kristo. At upang maipaunawa sa lahat kung paanong isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano sa mga nakaraang panahon ay nililihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya ang panalangin po natin ngayong umaga,
that the Lord disturb us today, that He will shake us para tayo ay magising. Ang ating mga kalamnan ay magising sa ating panawagan, sa ating layunin, for the very purpose that He has for us. And I pray that He will release His power in this house. Amen. Number one point I want to share with you, yung purpose po natin, yung layunin natin, yung panawagan natin, purpose is not always comfortable. Hindi siya laging masarap, hindi siya laging madali. Si Pablo, sulat ng sulat tungkol sa purpose. Pero saan siya nagsulat? Saan niya sinulat itong talata na ito? Sinulat niya to sa kulungan. Habang siya'y nakapiit, habang siya'y bilanggo. Hindi sinulat ito ni Pablo habang nasa beach resort siya. Hindi niya ito sinulat habang siya ay naka-check-in sa Airbnb o naka 5-star hotel. Hindi siya naka-buffet. Sinulat niya ito habang siya ay nasa kulungan, nakaposas, nilalamig. Pero his purpose was on fire. Praise the Lord. Sumusulat siya tungkol sa layunin habang siya ay nasa loob ng kulungan. At kung tayo kaya ang nakulong, ano kaya ang una niyong isusulat? Malamang ang una niyong isusulat, attorney, tulungan mo ako dito. O kaya ang una niyong isusulat, nay, piyansahan mo naman ako. Pero si Pablo, ang sinulat niya, hindi niya sinabing, Lord, get me out of this prison. Ang sinabi niya sa Panginoon, Lord, get me into my purpose. Dalhinhin mo ako doon sa pinakalayunin mo, bakit ako nandito sa kulungan ito. Because you see, just because your environment is locked doesn't mean that your purpose is blocked. Hindi ibig sabihin kayo nakakulong, nakapiit, walang magawa, o kung ano man ang dinadanas mo sa iyong problema sa buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin na ang layunin mo ay hindi na magtatagumpay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi hadlang ang kulungan sa panawagan ko. Alam niyo po tayong mga Pinoy, kahit saan tayo ilagay, sandi lang po ang gulo ng tissue ko. Kahit saan tayo ilagay ang mga Pinoy, kasi ang mga Pinoy, they're everywhere. Pero alam niyo po, hindi na lang Pinoy ngayon ang everywhere. Pag pumunta ka sa ibang bansa, ang dami na rin pong Koreano, ang daming Indiano, syempre madaming incheck, kaya laging may Chinatown, merong, ang dami na nating mga samgyupsalan kahit saan. At kahit sa Singapore, merong Little India. Pag pumunta po kayo dun sa Little India, parang dumidilim. Kasi andun sila lahat, parang mga uang, ang dami-dami nila doon. Pero mga Pinoy, kahit saan ilagay, di ba? Kahit sa barko, sa Saudi, sa Japan, may mga BPO na night shift. Pero kahit saan tayo ilagay, ang Pinoy laging may joy. Parang laging ang saya, may sigla. Nagtatawanan ng Pinoy kahit saan because there's something inside us, Filipinos, that refuse to die. Kaya tinawag tayo, ang mga Pilipino, very resilient. Kasi parang gusto nating laging lumaban. Kung hindi natitinag ang Pinoy, di lalong hindi dapat natitinag yung pinaka-purpose mo. Kasi hindi lang ito dahil sa pagiging Pinoy, kundi dahil ito yung nilagay ng Panginoon sa puso mo. Pero minsan, mas gusto nating papalitan kay Lord yung circumstances natin kaysa ilapit tayo dun sa pinaka-purpose, bakit tayo nandun sa circumstance na yon. Pag naalala ko si Pablo, kasi pagka nirelate natin sa buhay natin, di ba, tayo, pagka merong nangyari sa atin, ang sigaw natin lagi, hustisya. Makibaka. Huwag matakot. Pag medyo social ka, let's make baka. Don't be takot. Ganyan. Pag may nangyari, ang sasabihin agad natin, nasaan ang CCTV? Kaya yun ang gusto ko, inanap ko kagad, yung footage. Nasaan ang CCTV? Sino ang may kasalanan? Pero si Pablo, hindi CCTV ang hinanap. Hindi hustisya ang inuna. Purpose yung hinanap niya. Anong purpose, Lord? Bakit ako nandito sa kulungan? Anong purpose ko dito? Ano ang kinalaman nito sa buhay ko? Because purpose can be painful, but it is powerful. Napakasakit. But pain doesn't disqualify you. What pain does is it trains you.
Dapat natututo tayo sa bawat sakit na nangyayari sa ating buhay. Si Pablo, if you look at his life, he was beaten, he was shipwrecked, gutom siya, sugatan, pero bakit tuloy pa rin? Because it is the grace of God that fuels our purpose. Tandaan po natin yun. Ang biyaya ng Diyos, kaya yun ang sinabi ni Pablo sa kanyang talata, yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya, it's the one that fuels the purpose that He has in His life. So you see, your pain is not your punishment. The pain you are going through now is not to punish you, but it's your preparation. Kung tinawag ka ni Lord, bibigyan ka niya ng lakas. There is always an available provision for the God-given vision in your life. Ganyan po ang purpose. Amen? It's not always comfortable. Number 2, what produces power in the purpose? Pressure produces power. Yun ang second point po natin. Kung gusto po natin makuha ang kapangyarihan ng purpose natin, napoproduce siya sa pamamagitan ng pressure. Kung titingnan po ninyo yung diamond, sabi nila, diamond is a woman's best friend. Dahil napakagandang makita ang isang diamond, especially meron siyang mga cuts. The more you cut it, the more brilliant it will show. Kung walang pressure, walang diamond. Hindi po mapoproduce yung diamond kung hindi siya lalagyan ng ample pressure. May kinain tayo kaninang pandesal. Kung walang init sa hurno, kung walang init sa oven, walang pandesal. May gera, hindi ba? Pero tandaan nyo, kung walang gera, walang bayani. Wala tayong matatanghal na mga bayani natin. Sino mga bayani natin? Jose Rizal, halimbawa, sino pang bayani at natatawag nating atapang-atao, hindi natin masasabing atapang-atao si Andres, hindi atakbo. Si Bayani Fernando. So you see what I'm saying is, if you're going through pressures right now, don't curse your pressure. Bless your pressure. Thank God for your pressure. And go through your pressure. Because purpose can grow inside your prison. Yung pinakapanawagan mo, mas lalo siyang magniningning sa gitna ng mga pressures na nararamdaman mo. Alam natin kung paano ang mga struggle. Kasi tayo, lumaki tayo, halimbawa dito sa Marikina, lagi tayong binabagyo, lagi tayong binabaha. We grew up in storms, literal and emotional. Literal lang pag tayo'y binagyo, namomroblema tayo, and then emotionally, pag binabagyo ang ating emosyon, we also grow from it. Kahit dumaan tayo sa Undoy, dumaan tayo sa Yolanda, tapos dito dumaan tayo sa term ng may oplantokhang, may pandemic, and then you went through failure, halimbawa sa inyong pamilya, nawalan ka ng trabaho, na-scam ka halimbawa, there were broken relationships that you went through, but you know what? You still rose from it. We still rise. Natatandaan ko nung panahon ng Undoy, right after Undoy, daan-daan ng mga katawan ang inihilera doon sa A. Bonifacio. A. Bonifacio po yung sa may Provident, di ba? Yung kalsada po niya, hile-herera ang mga bangkay. And Marikina was like a ghost town, a ghost city during that time. But we rose from it. Umangat ka pa rin sa buhay, dumanas ka ng pagsubok, dumaan ka sa lugmok, halimbawa sa negosyo, but you still rose from it. Because purpose grows in pressure, purpose grows in pain, and purpose grows in prison. Tingnan niyo po si Joseph. Si Joseph ay isang magandang halimbawa. Bago siya naging prime minister ng buong bansa, doon muna siya sa kulungan. He was trained in the prison. Ang Israel, ang bansang Israel, bago sila lumaya, they went through slavery. Tayo rin, bago tayo naging isang maayos na bansa, dumaan tayo sa paggubkob ng mga dayuhan, hindi ba? Over 400 years tayong kinubkob
tama ba ang aking history? Over 400 years tayo over 300 years tayo ng mga Kastila, tas kinuha tayo ng mga Amerikano, then mga Hapon. Pero tingnan nyo rin si Jesus. Bago na siya nagkaroon ng power sa resurrection, crucifixion muna. Kailangan muna niyang mamatay sa krus. You see, birthing is a bloody business. Lalo dito sa atin, sa Pilipinas, marami sa atin nanganganak sa either sa bahay o sa charity ward. Pagka doon ka nanganak sa isang charity ward, halimbawa sa public hospital, hindi lang sa'yo ang kama. Minsan 4 kayo doon sa isang kama. Kaya mapalad ako na ang biyenan ko ay nurse. So even if I gave birth kay Kish noon sa isang public hospital, sa Rizal Medical Center, hindi ako nailipat sa charity ward. Doon lang nila ako binalik sa labor room hanggang sa nung pwede nang ilabas si Kish. Sige, labas na kayo mag-ina sabay. Because I saw that there were 4 women in one bed. Pero out of the pain that you go through as a woman giving birth, out of that, lumalabas ang isang buhay. Lumabas ang isang tao na may buhay. Ganyan din ang purpose. Minsan masakit muna bago ang saya. Minsan may dugo bago yung destiny. Because the same thing that tried to break you will be the thing God will use to build you up. Be encouraged with that. The same thing that broke you is the same thing God will use to build you. Kaya yung heartbreak mo, alimbawa, hindi na natin patatas ang kamay ng mga na-heartbroken dyan. Yung heartbreak mo, it can be your healing ministry. Yung utang mo, magiging testimony mo yan. Yung depression mo, magiging revelation ni Lord sa buhay mo. Yung kahinaan mo, magiging anointing mo ito. It will be converted in your strength. And let me prophesy to you today. Everything that pushed you down is going to push you forward in Jesus' name. Number 3, your purpose cannot stop the power. Your prison cannot stop the power of your purpose. Pakinggan niyo po ito. Yung prison, yung ating kulungan, they have walls. Meron silang mga pader. Pero yung inyo pong mga panawagan, yung inyong layunin at hangarin sa buhay, they have wings. Yes, your prison have walls, but your purpose have wings. Pwede kang makulong physically, emotionally, and financially, pero hindi makukulong ang purpose ng Diyos sa buhay mo. God hides purpose in problems. Sabi ni Pablo dun sa talatang binasa natin kanina, to me, the least of all saints. Sabi niya sa lahat ng mga hinirang na Diyos, sa mga disipulo ng Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya, ang sabi ni Pablo, ako ang pinakamaliit, I am the least. Pero yung akong pinakamaliit, akong pinakamababa, ang sabi ni Pablo, this grace is given to me. At sinulat ito ni Pablo, like what we have mentioned, inside the cell, sa loob ng kulungan, ibinigay sa kanya ang revelation na ito ng Panginoon. Bakit sa kulungan ibinigay ang revelation? Because there are things you can only hear in silence. May madaming mga bagay hindi mo maririnig sa dami ng ingay sa paligid. May pressure, ang ingay ng asawa mo, ngak-ngak ng ngak-ngak. Ang ingay ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, ng mga anak mo. Wala kang, with all the stress that you have at work, it's so noisy. But there are things that can only be heard in your silence. Kaya minsan dun ka dinadala ng Lord, sige, diyan ka sa kulungan, mag-isa ka diyan, para marinig mo ang tinig ko. Some things that you can only understand in suffering. The more you suffer, the more naintindihan, ito pala talaga. Kasi hindi mo ma-appreciate ang mga bagay pag hindi mo naranasan yung opposite.
There are some things that you can only receive in isolation. Alam niyo po, minsan tinatanggal ni Lord ang mga ingay sa buhay natin. Ano yung mga ingay na meron sa ating paligid? Toxic na barkada, halimbawa. Ang ingay, ang daming mga opinyon, ang daming mga gusto. Alam niyo ba minsan pag malaki ang grupo, mas mahirap? Kasi magsasabi kayo, saan tayo kakain? Ay, ako gusto ko Jollibee. Ako sa Chowking, ano ba yan? Iba-iba pa tayo ng gusto. Ayoko ng fish, ayoko ng pork, ayoko ng kanya-kanya tayo, nanggigigilak sa'yo. Kaya minsan gusto kang alisin ni Lord doon, toxic na barkada, yung mga fake friendships, wrong relationships, yung trabaho mo halimbawa na hindi mo dapat pinapasukan, minsan aalisin ka ni Lord doon, matigas lang ulo mo talaga. Yung taong kinakapitan mo, instead of God, aalisin ni Lord para marinig mo siya. You know, it's not to destroy you, but for you to listen and to hear His voice. Ang taas ng credentials ni Pablo, hindi ba? Pero ang sabi niya, I am the least of all saints. Pero si Pablo, he's trained, he's a Roman citizen. Ang taas ng credentials ni Pablo. Pero sa prison, natuto siyang maging humble. Kasi kung tutusin, siya yung nag-persecute sa mga mananampalataya, hindi ba? Is a known person in the Roman Empire. Kilala si Pablo. Pero sa loob ng kulungan, natuto siyang magpakumbaba. Hindi niya na nakita yung credentials niya. Ang nakita niya, I am the least of all saints. You see, sometimes God puts us in prison o mga season sa buhay natin na parang napakababa, parang tayo ay nakakulong. Bakit tayo dinadala ni Lord doon? So that our mindset can be straightened. Parang ating puso ay magkaroon ng pagpapakumbaba. So that our purpose will be sharpened and that we will increase our dependence on Him. Kasi minsan akala natin we can do it on our own. Kaya nating diskartehan, kaya nating gawa ng paraan. Ang daming mga gumugulo sa ating isipan, ang daming nating mga conflicts na gustong isolve kahit sa sarili nating lakas. Kahit sa Facebook, makikita nyo, di ba, parang laging may nag-aaway. Makikita nyo dyan pati yung mga Jejemon, kaaway yung mga kapwa Jejemon, halimbawa. Batuhan dito, batuhan doon, pero minsan ginagamit ni Lord ang conflict para ayusin yung ating mga sariling pag-uugali. Kasi merong inihahayag si Lord na laman ng puso natin na hindi natin nakikita unless, all these things are come into surface. Pinalalabas ito ng Panginoon, hindi para patigasin ang puso natin sa bitterness, kundi para makita ang purpose ng lahat ng ito. Because trouble can teach you more about God than comfort will ever will. Everything you went through, I want to encourage you with this. Everything you went through will serve your purpose. Kaya sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, alam ng Panginoon ito. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito. Hindi dahil sa inyong mga ginawa, kundi inayaan ito ng Panginoon to serve my purpose. Para mabigyan ng parangal ang Panginoon. Sabi sa Biblia, all things work together for good. Amen? Ulitin po ninyo, all things work together for good. Can you say that with me? Ang sabi doon, all things. Hindi sinabing some things work together for our good. Hindi sinabing magagandang bagay lang. Ang sabi niya doon, lahat. Lahat ng nangyari sa buhay mo will serve its purpose. Ang sasabihin mo, pati yung iniwan ako, oo, pati yung iniwan ka, it will serve its purpose. Yung nasaktan ka, yung niloko ka, yung iniwan ka ng tatay mo, o hindi ka love ng nanay mo, inuwalan ka ng trabaho, yung nagka-cancer ka, yung nagka-depression ka, all these things will work for its purpose. Lahat yan maglilingkod sa purpose mo. Kaya sabi ni Pablo, I am a servant. Sabi dun sa isang translation, I'm a diakonos. Deacon, deaconess. Kanina, nag-pray natin si Deaconess Ninya. Because it means servant, naglilingkod.
At ang sabi ni Pablo, akong maglilingkod sa Diyos. And so everything that he went through will serve its purpose. Dito sa atin, summer ngayon, apakainit. Pero dalawa lang naman ang season dito sa atin. Either tag-init o tag-ulan. Minsan, kailan ba yung kagabi yata yun, sa bahay ng kaibigan ko, madaming mga puno yung kapitbahay nila, ang daming mga dried leaves. Sabi ko, wow, ang season dito sa inyo, fall. May fall season pala kayo dito. Pero sa atin, di ba, tag-init lang tsaka tag-ulan. Pag tiningnan nyo yung tag-ulan, ngayon tag-init, di ba naiinis kayo kasi ang init-init. Pero pag tag-ulan naman, nababad trip din. Kasi natatraffic, nagbabaha, tas minsan magbabrown out dahil sa lakas ng hangin, lakas ng ulan. Pero alam ba ninyo, pag walang ulan, walang tanim. Pag walang tanim, walang ani. At pag walang ani, walang pagkain. So kahit ang bagyo, naglilingkod siya ng purpose sa atin. Ganun ka rin. Amen? Every storm that hit your life has helped you, has shaped you. It has strengthened you. Balikan ninyo lahat ng pinagdaanan ninyo sa buhay. At masasabi ninyo, nako, yung dinanas ko noon, it has made me stronger. Di ba sabi sa kanta, you made me stronger by breaking my heart. Yes. Natuto ka sa buhay. Natuto kang lumaban. And then when you look back, you realize, oh, I thank God for what I went through. Nagpapasalamat ako sa Lord na dinaanan ko yon because now I'm wiser. Now I appreciate life even more. Because you see, your storm is your school and your prison is your teacher. Hallelujah. At ang Diyos ang makakakuha ng parangal sa lahat ng pinagdadaanan mo sa iyong kulungan. You see, may ilan dito, you came to church smiling. Pero may bit-bit kang kulungan. Bit-bit mo yung cage mo. Nakikita ka ng mga tao nakangiti, but deep inside, you know you are going through something. You are in a cage, you are in a prison. Saan ka nakakulong? Nakakulong ka sa anxiety mo. Nakakulong ka sa utang, sa guilt, sa fear. Nakakulong ka sa toxic relationship. Nakakulong ka sa iyong self-doubt. Ang daming bumabagabag sa iyong isipan. Pero may dala rin akong balita sa iyo. Na hindi lang kulungan ang dala mo, may dala akong mabuting balita. Because God is about to show Himself in your prison. He will reveal Himself to you kung nasaan ka man ngayon, where you are. Kung nasaan ka, kung saan ka nasasaktan, doon siya mag-show up. Doon siya lalabas. Kung saan ka umiiyak, doon siya gagalaw. Amen? Kung nasaan yung sugat mo, doon papasok yung biyaya at grasya ng Panginoon. And so before I close, let me tell you, you have a purpose. Can you say that? Lord, I have a purpose. And not only you have a purpose, your prison is temporary. Hindi yan panghabang buhay. It's just a passageway. Dadaanan mo lang yan at tapat ang Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka at naririnig mo ang mensahe na ito ngayong araw na to. And God wanted to remind you, may purpose ako para sa iyo. Kahit ang daming pumapatong na problema, kahit ang daming lumalayas na tao sa buhay mo, halimbawa, kahit madaming nababasag na pangarap sa buhay mo, ang sinabi ng Panginoon, I am still calling you. And I'm still choosing you. Kahit maraming beses kang nadapa, ang sabi ni Lord, yung panawagan ko sa buhay mo, hindi nababago. Hindi nababago. You see, people will disqualify you because of your mistakes. Because of the many times you fell. Nadapa ako, nagkamali ako, ganito ang nangyari sa buhay ko. And many people will judge you and they will say, enough! Tama na yan, hanggang dyan ka na lang, paulit-ulit, hindi ka magbabago. But God is telling you, your purpose is not dead.
My calling is the same. And I will pull you from your prison of fear because I have chosen you and I still choose you. Sinasabi ng Panginoon sa iyo. And if you are here and you're in a prison season, prison of fear, prison of sickness, prison of finance difficulty, prison of depression, God wants you to be set free. Can we all stand? I feel like we can have an altar call today. Kung ang pakiramdam mo, you want to rekindle that purpose in your life. And you say, Lord, pag-alapin mo nga ulit. Inaamin ko, Lord, nakulong ako sa mga maling mga kaisipan. I have imprisoned myself in fear, in anxiety, na-depress ako, na-discourage ako. Maybe not to the point of depression, but you have been discouraged. And you thought to yourself, Lord, I cannot go another step. I don't know what to do anymore. Hindi ko na alam paano ako hahakbang. Yung panawagan mo sa akin, Lord, alam ko deep inside, it's buried in my heart. But I just keep making mistakes. But Lord, I know there is power in the purpose that you have given me. And if you want to respond to that calling, I want you to come forward and lift your hands. And I pray that you bring your prison in this platform and say, Lord, I want you to turn my pain into purpose. Come, you can come. You can come and say, Lord, I want to be set free. I want to be set free. Sige po, hali po kayo, lumapit po kayo. This is not an acknowledgement of weakness, but an acknowledgement that you need God in your life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are going to replace my pain into purpose. Thank you, Jesus. Hallelujah. To those who went to the front, sa mga nag-respond sa ating altar call, I want to declare this to you. You have a grace. You have the grace for this. And you're taking the available grace. So receive it. Receive the grace. May lakas ka para dito. May anointing ka para dito. Receive it. Receive it. Can you lift your hands to God today? Our Father, we thank you for your presence in this place. Lord, salamat na hindi ka tahimik sa aming mga laban. Salamat, Lord, dahil kahit nakakulong kami sa aming mga sitwasyon, hindi ka kailanman nakakulong sa paggawa ng himala. Lord, your hands are not tied. You can do a miracle. You're a miracle-working God. Kaya Lord, ngayon tinataas namin sa iyo ang bawat tao sa lugar na ito. Lord, to those who responded to the call and Lord, they said, Lord, I'm tired. Yung pagod na, yung sugatan, yung nalilito, yung gustong sumuko, yung pakiramdam nila, wala nang pag-asa. Lord, touch them now in Jesus' name. Lord, hawakan mo yung kanilang mga puso. Pagalingin mo yung kanilang mga isip na magulo. Palakasin mo, Lord, yung mga loob nila na nangihina. And today, Lord Jesus, as we stand on your word and the power of your blood, we declare right now na ang kulungan nila ay magiging daan para sa mga calling nila. Yung mga sakit nila ay magiging simula ng mga purpose nila sa buhay. And Lord, all the tears that they have cried ay magiging testimonies, Lord, for their victory. And I pray, Lord, na turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin naiintindihan. Turuan mo kaming lumakad kahit hindi namin nakikita.
Turuan mo kami, Panginoon, na maniwala kahit nasasaktan. Alisin mo, Lord, yung aming mga takot. Alisin mo, Panginoon, yung aming mga agam-agam. Alisin mo, Lord, yung mga kasinungalingan ng kaaway na binubulong sa aming isipan. At ipaalala mo sa amin na kami ay tinawag mo, na kami ay pinili mo, na may purpose ka sa amin. And Lord, from this day forward, Lord, we pray na hindi kami magfo-focus sa aming mga kulungan. Hindi kami matatakot sa mga pressures. Dahil alam namin, Lord, may power na lalabas mula sa aming mga kulungan. Hindi kami susuko dahil hindi ka sumusuko sa amin. At ngayon, Panginoon, I release the blessing over your people. I release the strength over them, and I release the clarity over them. I release breakthrough over your people in Jesus' name. Yung matagal ng sarado ay magbubukas sa pangalan ni Jesus. At ang matagal ng patay ay mabubuhay sa pangalan ni Jesus. Ang matagal ng nakakulong ay makakalaya sa pangalan ni Jesus. Because you are still God. You are still moving and you are not finished yet. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Salamat, O Diyos. Come on, in your own words, thank God for your freedom. Thank God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor. We give you all the praise. In Jesus' name. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang walang hanggang pakikipisa ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. God bless you po.